Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy Mother's Day sa mga nanay po. Magandang umaga, Father. Happy Mother's Day din sa mga tatay na tumayong ina at ama sa kanilang mga anak. Greetings po sa inyong lahat. Ngayong araw, ang dami nating sineselebrate. Good Shepherd Sunday, Worldwide Prayer for Vocations. And then, ito pa yung Mother's Day. Tatlo, 3-in-1, parang kape. But then, lahat ng celebration, importante at mahalaga. Ngayon, sineselebrate natin yung Good Shepherd Sunday. Interesting yung gospel. Yung mga tupa nakikinig sa boses ng Diyos. Nakikinig at sumusunod. Tayo, if we consider ourselves mga tupa ng Diyos, then dapat lang na tayo ay sumunod. Pero interesting na paano natin makilala yung boses ng pastol. Ngayon dito, magbibigay ako ng example. Nandun ka sa labas. Tapos yung nagmisa si Father Steve. Kahit hindi mo pa siya nakikita, alam mo na siya. Dahil kilala mo yung boses niya. Kahit nandun ka sa likod, ay si Father Steve ang nagmimisa. Yung parish priest natin. So yun yung particular. Punta tayo sa pangalawang level. Si Bishop Eli ang magmisa. Kahit nandun ka pa rin sa labas, maririnig mo yung boses niya. Ay, si Bishop pala ang nagmisa. Alam natin kung sino ay yung mga boses ng ating mga pastol. Si parish priest man yan o si Bishop. Then punta tayo sa Universal Church. Pag si Pope yung nagsasalita, kilalang-kilala natin yung boses niya. Yung boses na ang sarap pakinggan. Kasi yung boses na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Ngayon, para sa akin personally, yung boses na naririnig ko pa, hindi pa kay Pope Leo. Kay Pope Francis pa din. And I'm still familiarizing the voice of Pope Leo. Dahan-dahan yan. Makikilala ko rin yung boses niya. And pagkatapos niyan, susunod na rin ako sa kanya. Dahil nga sabi dito sa gospel, kung sino yung nakakakilala sa boses ng pastol, yung mga tupa, susunod. So kailangan lang natin i-familiarize yung boses ni Pope Leo. And connected din to sa gospel ngayon. Good Shepherd Sunday, ito yung first Sunday niya na magmisa as a Pope. At the same time, Good Shepherd Sunday pa. So ibig sabihin nun, he is invited to be the Good Shepherd also in the flock that is entrusted to him. Ang boses ng Santo Papa, ang boses ng ating pastol, ay ang boses ni Kristo. Siya yung Vicar of Christ. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi niya para sa ating lahat, yun yung gustong sabihin ng Panginoon para sa atin. Kaya nga kailangan nating makinig. Kailangan nating sundin yung utos niya. At paano ba natin makilala yung boses ng pastol? Kailangan natin ng intimate relationship sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal, constant prayer, heart-to-heart talk with the Lord. Sabi nga nila, if we open, kung buksan daw natin yung tenga ng ating puso, maririnig natin yung boses ng Panginoon. Pero minsan,
may mga boses din tayong naririnig na hindi galing sa Panginoon. Kaya kailangan nating mag-discern kung alin yung susundin. Kung ito ba talaga ay galing sa Panginoon. Kaya kailangan natin ng tenga, ng puso para malaman natin kung kaninong boses yan. Meron din tayong mga familiar voices na maririnig sa bahay natin. 'Di ba, Mother's Day ngayon? Mga bata or mga anak, usually ngayon, pag tinatawag, ano yung sagot? Pag tinatawag ng nanay, o ng mama, o ni mami, yung sagot, oh, wait lang. 'Di ba yung kadalasang sagot? O minsan, mama naman nakakaumay. Annoying na yung boses ni nanay. Palagi na lang. Yung mga sinabi niya, paulit-ulit na lang. Oh, madaming tumatawa. Mga nanay din tumatawa. Paulit-ulit din ba yung sinasabi niyo sa mga anak niyo? But then, realizing na yung mga paulit-ulit na mga sinasabi ng ating mga magulang, lalo ng ating mga nanay, they are a way para po tayo mahubog at para tayo ay hindi mapariwara. Remember na yung mga annoying voices na yan, sooner or later, hindi na natin yan maririnig. At sasabihin na lang natin, namimiss ko na yung boses ni nanay. Pero, tanong, nung andyan pa si nanay, did you listen? Nakikinig ba tayo sa mga salita ng ating mga magulang, ng ating mga nanay? Tapos ngayon, kung wala na sila, sasabihin natin na namimiss natin. Parang may mali yata dyan. Ngayon pa lang dapat, kahit pa minsan, annoying pa yan, paulit-ulit, listen to them. Kasi nga, yung boses na yan, maging alaala na rin yan pagdating ng panahon. So, my dear brothers and sisters, we are reminded sa gospel na to in the Good Shepherd Sunday to listen to the voices near to us, especially the voices of our parents, dahil yun ang salita din galing sa Diyos para tayo ay hubugin, para yung kinabukasan natin ay maging nasa sakto or nasa tamang landas tayo. And lastly, share something about tomorrow for the election. May personal prayer po ako para sa lahat na sana we vote according to our conscience. Our vote is sacred. At alam natin na kung sino yung iboboto natin, dapat makita natin yung integrity nila. Integrity, tapos nandun dapat yung pagtitiwala sa Panginoon. That they may be sincere and responsible in their duty as a public servants. I'm sure meron tayong napupusuan ng mga kandidato. Make it sure that they may have in their hearts the consideration to serve and not to be served. Na sila, yung mga public servants, na sana ibubuhos nila yung tunay na pagserbisyo para sa mga tao, para sa nangangailangan. And they must follow always the will of God. And sana po kayo din, discernment, learning, and may the Holy Spirit guide you, guide in your heart's desire kung sino yung pipiliin. I repeat, our vote is sacred. Sana yung iboboto natin responsible, sincere,
at may integrity sa kanilang serbisyo. Amen.